Sa mundong ang sukatan ng pagmamahal ay kung gaano kalaki ang naibibigay mo. Paano kung dumating ang araw na wala ka nang maibigay kahit isa? Paano kung tanging may aalay mo na lang ay pagod, luha, at pangakong hindi mo na kayang tuparin? Ito ang kwento ng isang amang lumaban para sa pamilya. Pero sa bawat laban, unti-unti siyang nauubos. Isang lalaking kumapit sa pag-asa, kahit ang kapalit ay ang sarili niyang pagkatao. Hanggang sa isang maling desisyon, isang iglap lang ang tuluyang sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa bawat tawag na hindi sinasagot, sa bawat salitang bumibitaw ng galit, at sa bawat gabing gutom at mag-isa, mararamdaman mo ang sakit ng isang taong ginawa ang lahat pero hindi pa rin naging sapat. At habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, baka mapatanong ka rin sa sarili mo. Hanggang saan ka aabot para sa pamilya mo? At kapag ikaw na ang bumagsak, may sasalo pa kaya sa'yo? Ito ang kwento ni Melvin, isang amang handang ibigay ang lahat, kahit kapalit ang sarili niyang pagkawasak. Pero bago natin simulan ang kwento ni Melvin, nais ko munang magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga kwento. And shout out nga pala kay Ma'am Virgie Shinoda, okay, kay Ma'am Lorena Aquino, kay Dario Cipriano, Yvonne Usman, Apolonia Simacon, Carmelita Wangdayan, Reynaldo Clara. Shout out din kay Princess Rocker 1123, kay Aniseta Ortega, kay Jennifer Tenorio, kay Miss Mira, shout out, kay Ma'am Vicky, at sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Okay, simulan na po natin ang kwento. Ano ka ba naman, Melvin? Kumakalam ng sikmura naming lahat ng mga anak mo rito. Wala ka bang mapapadala dyan? Yon ang reklamo ng asawa ni Melvin na si Rina. Tinanggap niya lang ang mga reklamo nito habang nagve-video call sila. Wala naman siyang magagawa. Wala na siyang maisip na paraan pa kung saan pa kukuha ng pera. Wala na talaga, Rina. Ubus na. Alam mo namang nagbabayad pa ako ng utang, hindi ba? Wala na rin akong makain dito. Matamlay na sagot ni Melvin sa asawa. Napapikit sa inis si Rina. Hindi yun ang sagot na gusto ko. Diyos ko naman, Melvin, ikaw lang ang inaasahan namin ng mga anak natin. Bakit naman ganito? Sorry, gumagawa naman ako ng paraan. May nakita kong pwedeng utangan ng loan sa internet. Susubok ako ron. Sabi niya sa asawa niya. Napamura si Rina. Loan na naman. Ano ba, Melvin? Gusto mo bang mas lalong lumaki pang mga problema mo? Scam ang mga nakikita mo sa internet. Huwag kang basta magtitiwala kung kani-kanino. Umiling si Melvin. Hindi, tinanong ko. Legit daw sila. Pwede nga raw akong umutang ng 150,000. At talagang kinausap mo pa. Nahihibang ka na ba talaga, ha? Huwag kang bobo, Melvin. Scam lang ang mga yan. Bulyaw ni Rina sa kanya. Hindi, maniwala ka naman. Hindi sila scam. Pinaprocess ng araw nila. May makukuha kang malaking halaga. Maghintay ka lang sa bank account mo, may darating dyan. Positibong sabi ni Melvin sa asawa. Bahala ka nga. Lagi mo nalang pinapairal ang katangahan mo. Mahirap bang makinig sa akin, ha? Bakit ayaw mong maniwala sa sinasabi ko sa yung scammer ang mga yan? Ayaw mong makinig. Binaba na lang basta ni Rina ang tawag. Bumuntong hininga si Melvin. Medyo masama ang loob niya sa pamilya niya. Gumagawa naman siya ng paraan at ang loan na yun lang ang nakikita niyang solusyon. Pero ayaw ng mga itong paniwalaan. Simula nang magpadala si Melvin ng hindi maayos, pakiramdam niya na wala na ng bilib ang pamilya niya sa kanya na nasa Pilipinas. Ilang sandali pa, nagpadala ulit ng message ang kausap ni Melvin.
isang agent at tungkol yon sa loan na gusto niyang kunin. Sinabihan siyang kailangan niyang mag-send ng 12% para raw ma-process ang loan. Sinapo ni Melvin ang dibdib. Nagbigay na siya noong unang beses, pero nagkamali raw sabi ng agent. Kaya nag-send pa ulit siya ng perang inutang niya pa sa isang katrabaho niyang Pilipino rin na nagpapautang sa kanila ng 5-6. Hindi niya na lang pinaalam sa asawa niyang si Rina. Dahil lagi naman itong tutol sa kanyang mga desisyon. Gusto niyang may patunayan sa pamilya niya. Pakiramdam niya, para sa mga ito, lagi na lang mali ang ginagawa niya. Sigurado po bang mapupunta po sa pamilya ko yung perang inutang ko? Kailangan na po talaga nila. Gutom na po ang pamilya ko sa Pilipinas. Halos nagmamakaawang sabi ni Melvin sa agent na kausap niya. Sumagot naman ang agent. Yes naman po sir. Bukas po makikita nyo na po sa bank account ninyo ang pera. Ang pangakong yun ng agent ang pinanghawakan ni Melvin. Agad niyang sinabihan si Rina na pumunta sa bangko para i-withdraw ang perang inutang niya. Kaso, ang inaasahan niyang pera, kahit 5, wala. Namura si Melvin ng asawa niya. Sising-sisi naman siya. Pilit niyang chinachat ang agent at kahit ibalik na lang ang perang naibigay niya. Pero naiblock na siya. Hindi niya na nabawi ang perang naibigay niya. Magkano ang binigay mo? Gigil na tanong ng asawa niya. Rina, nanginginig ang boses ni Melvin. Alam mo namang nakaiboyet ang ATM ko, di ba? Uuwi na siya at kailangan ko ng bayaran ng utang ko sa kanya. Yung kalahati ng sahod ko, binigay ko kay Boyet. Tapos yung kalahati, binigay ko sa scammer. Anong katangahan to, Melvin? Hirap na hirap kami ngayong buwan. Paano ko babayaran ng bahay, tubig, saka kuryente? Nilalamunin nga namin wala. Ang dami ko na ring utang. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pangtustos sa mga anak natin. Nasa abroad ka pero bakit ganito? Bakit parang mas mahirap pa kami sa daga? Umiiyak na bulyaw ni Rina sa kanya. Hindi na rin papigilang umiyak ni Melvin. Gusto ko lang naman kayong sumayat kahit papaano'y guminhawa. Mas lalo mong dinagdagan ang problema natin. Nagpasilaw ka sa malaking pera. Sinabi ko na nga sa'yo na niloloko ka lang. Pero bakit hindi ka nakinig? Sige ka pa rin ng sige. Humagulgol na ang asawa niya. Walang ibang magawa si Melvin, kundi tingnan ang asawang umiiyak. Sorry, kasalanan ko. Alam kong galit kayo sa akin. Napailing si Rina. Umutang ka para sa utang? Nasisiraan ka na ba, Melvin? Mas okay pa kung yung inutang mong binigay mo sa scammer, binigay mo na lang sa amin ng mga anak mo. Baka may napatunguhan pa. Sorry talaga. Wala na akong maisip na paraan. Wala nang ibang gustong magpautang sa akin. Yun na lang ang nakita kong solusyon para matapos ang lahat ng problema ko sa pera. Akala ko giginhawa ang buhay nyo. Gusto ko lang namang makaluwag-luwag kayo dyan. Hindi ko naman gustong mas lalo kayong magipit. Puno ng pagsusumamong paliwanag niya kay Rina. Walang paalam na pinatay ni Rina ang tawag. Unti-unti namang humikbi si Melvin at binitawan ng cellphone niya. Galit na talaga ang asawa niya sa kanya. Baka pati mga anak niya, galit na rin sa kanya. Pero hindi siya nagpakalugmok. Kailangan niya pa rin gumawa ng paraan. Hindi niya pwedeng basta pabayaan na lang ang mag-iina niya sa Pilipinas. Nagmamakaawa na ako, Arnold. Baka pwede mo naman akong pautangin. Babayaran naman kita kapag nakaluwag-luwag ako. Pakiusap ni Melvin sa isang Pinoy na katrabaho niya. Umiling si Arnold. Wala na akong pera, Melvin. Kulang pa nga ang pinapadala ko sa pamilya ko. Mas mataas pa nga ang sahod mo kumpara sa akin. Nasa na yun? Hindi makatingin ng diretso si Melvin. Marami kasi akong utang dahil sa pagkamatay ng tatay ko. Tapos na-scam pa ako. Kamamatay lang ng tatay ni Melvin. Hindi niya pwedeng basta pabayaan na lang ang tatay niya.
Hindi niya kayang bitiwan ang natitirang magulang niya, kahit pa may pamilya na siyang sarili. Kaya siya lahat ang gumastos, mula sa pagpapagamot nito hanggang sa burol. Tumawa si Arnold. Ano? Nascam ka? Bakit ka naman nagpaloko? Umigting ang panga ni Melvin. Gusto niyang suntukin si Arnold. Alam niya namang may lihim itong inggit sa kanya at tinatawag pa siyang sipsip. Masipag lang naman talaga si Melvin sa trabaho at maraming kayang gawin. Mahirap na nga ang sitwasyon ni Melvin, tinatawanan pa siya. Ang masakit pa, sa kapwa Pilipino niya pa nararanasan ang mga panghuhusga. Please, I am begging you. Please help me. I am borrowing you money. Pagmamakaawa niya sa mga katrabaho niya rin na ibang lahi. Ngunit kahit ano ang pagmamakaawa ni Melvin, kahit lumuhod pa siya, walang nakikinig sa kanya. Wala ni isang naglahad ng kamay para sa kanya. Bagkos ay tinawanan pa siya. Nang sumapit na ang gabi, gutom na si Melvin. Gayunpaman, mas iniisip niya pa rin ang mga mahal niya sa buhay na nasa Pilipinas. Please, Rina, sagutin mo naman ang tawag ko. Mababaliw na ako rito. Bulong ni Melvin sa sarili habang tinatawagan ng asawa. Pero walang sumagot. Yun lang ang tanging paraan ni Melvin para makontak ang pamilya niya. Sobrang nag-aalala siya sa mga ito, pero mukhang galit ang mga ito sa kanya. Namalayan na lang ni Melvin na umiiyak na naman siya. Bakit kayo ganito sa akin? Alam ko nagkamali ako pero hindi ko naman ginusto. Isang beses lang ako nagkamali. Pero pakiramdam ko napakawalang kwenta kong ama't asawa para sa inyo. Ilang araw nang walang kontak si Melvin sa pamilya niya. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Rina pero hindi na ito sumasagot pa. Pumapasok na lang si Melvin sa trabaho pero parang wala na siyang buhay. Pakiramdam niya, baliw na siya. Kaunti na lang ay bibigay na talaga siya. Nagtatrabaho si Melvin sa factory, pero napatingin siya sa isang machine. Iniisip niya kung anong pakiramdam ng mamatay na lang. Hindi niya namalayang malapit na siya sa malaking machine na may mixer. Tatalo na sana si Melvin, pero may mga kamay na humila sa kanya. Melvin, what are you doing? Are you out of your mind? Tanong ng amo niyang lalaki sa kanya. Sumabog ang emosyon ni Melvin. I want to die. My family don't want me. Hindi na nila ako gustong makita. Ayaw na nila sa akin. Tatayo pa sana si Melvin para bumalik sa machine. Pero pinigilan na siya ng mga kasama niya. Hinawakan siya ng amo niya sa mga balikat. If you have problems, dying should not be your option. You're still alive. You can do more. Mahinahong sabi sa kanya ng amo niya. Lumapit sa kanya ang isang Pilipinong katrabaho niya rin. Melvin, kumalma ka. May awa pa ang Diyos. Huwag kang sumuko sa buhay. Umiling si Melvin. Wala nang Diyos. Wala siyang awa. Hindi niya ako pinagbigyan. Hindi niya ako pinakinggan. Hinayaan niya ako mas lalong lumubog. Wala na akong pera. Wala na akong pamilya. Pinagtatawanan ako ng lahat. Hindi na makuha pa ni Melvin na maniwala sa Diyos. Pakiramdam niya, pinabayaan na siya nito. Nahihirapan na siyang maniwala. Nahihirapan na siyang kumapit. Melvin, kung sobrang bigat na ng loob mo, magkwento ka sa akin. Ilabas mo lahat. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Katulad mo, may mga problema din ako. Pero nandito ako para makinig sa'yo. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Lahat naman ng tao sa mundo may problema. Kailangan lang nating labanan ng mga yun. Sabi ni Noel, ang bago niyang katrabahong Pinoy. Tumulo na naman ang mga luha ni Melvin. Paano pa ako lalaban kung talo na ako? Wala na akong makitang pag-asa, Noel. Ayaw na akong kausapin ng pamilya ko. Gusto ko nang bumalik sa Pilipinas, pero para saan pa? Pakiramdam ko, itinakwil ako ng pamilya ko. Tinapik ni Noel ang mga balikat niya. Mahal mo ang pamilya mo, hindi ba? Napapikit si Melvin. Mahal na mahal ko sila. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Ngumiti si Noel sa kanya. Alam mo,
May dahilan ng Diyos kung bakit hanggang ngayon ay nandito ka pa rin. May dahilan kung bakit hanggang ngayon pinipili ka pa rin niyang buhayin. Hindi ka naman talaga pinabayaan ng Diyos. Kung hindi ka namin nakita di wala ka na ngayon. Kaso nandun kami. Niligtas ka namin. Hindi ba at pag-asa yon? Nandito ka, nakakausap ako. Hindi ba at pag-asa pa to? Pinunasan ni Melvin ang mga luha. Sakalang tumimo sa isip niya na hindi niya dapat kine-question ng Diyos. Maling-mali na ginawa niya yon. Bumangon ka ulit. Patunayan mo sa lahat at sa sarili mo na kaya mo, Melvin. Sabi ni Noel sa kanya. Sa lahat ng tao, hindi makapaniwala si Melvin na si Noel pa ang kakausap sa kanya ng ganoon. Bago lang ito sa factory nila. Wala pang 2 buwan. Pero nagawa na siyang damayan sa paraang alam nito. Hindi niya maiwasang magtampo sa mga kasama niya at mga kasabayan. Ang mga ito ang mas lubos na nakakakilala sa kanya. Pero nakuha pa siyang pagtawanan. Naturing ang kababayan, hindi man lang siya suportahan. Para bang mas natutuwa pa ang mga ito na may mga taong mababa sa mga ito dahil pakiramdam ng mga kasama niya, mas nakakaangat sila. Salamat, Noel. Hindi ko inaasahang sa'yo ko pa maririnig ang mga salitang yan. Sinserong saad ni Melvin sa katrabaho. Lumipas ang mga araw, buwan, nagpatuloy si Melvin sa buhay. Kahit mahirap, hindi na niya naisip sumuko. Sinusubukan niya pa ring makontak ang pamilya sa Pilipinas, pero wala na siyang makita kahit isa. Kahit sa social media, hindi niya na makita ang mga ito. Kalaunan, unti-unti na rin natanggap ni Melvin na malaki ang galit ng pamilya niya sa kanya. Hiling niya na lang na dumating ang panahon na sana'y mapatawad siya ng mga ito. Katatapos lang ni Melvin sa trabaho niya nang may marinig siyang nagtatalo sa kabilang gilid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Noel at ang may-ari ng kumpanya. Please, I'm begging you. Just accept your inheritance. I know I'm not a good father to you. Nagmamakaawang sabi ng may-ari kay Noel. Nag-usap na sa Arabic words ang dalawa. Gayunpaman, may naiintindihan pa rin siya. Hindi siya makapaniwalang anak pala ng may-ari si Noel. Nang iwan ni Noel ang ama, nakita siya agad nito. Agad umiwas ng tingin si Melvin. Sorry. Sorry, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nyo. Wika ni Melvin. Bumuntong hininga si Noel. Ayos lang. Tipid na ngumiti si Melvin. Gusto mo ba ng kausap? Namalayan na lang ni Melvin na nakaupo sila sa isang bangko. Umiinom ng mango juice. Bawal naman ang alak sa Saudi. Kaya yun na lang ang tinutungga nila at pinaghahatian nila ang isang kubos. Huminga ng malalim si Noel. Tama ka nang narinig kanina. Anak ako ng may-ari ng kumpanya. Kung tutusin, anak ako sa labas. Nabuntis niya ang nanay ko nang pumunta siya sa Pilipinas noon. Hindi naman alam ni nanay na may asawa na yung tatay ko na yan. Pumunta lang ako para makilala siya. Di ba walang anak ang amo natin? Tanong ni Melvin dito. Umiling si Noel. Wala, ako lang. Sa akin niya pinapamana tong kumpanya niya pero ayaw kong tanggapin. Kapag pinilit niya sa akin, pababayaan ko lang to o ibibigay ko sa charity. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa kanya. Mapait na napangiti si Melvin. Alam mo, naalala ko sa iyo ang mga anak ko. May sama din sila ng loob sa akin. Pero iba ka, Melvin. Ginawa mo ang lahat para sa kanila. Ako, pinabayaan ako pati ang nanay ko. Ginawa pang kabit. Tapos ngayon, babalik-balik siya na parang walang nangyari. Punong-puno ng tampo na sabi ni Noel. Mahinang tumawa si Melvin. Para palang teleserye ang buhay mo. Biruin mo, mahirap ka lang tapos pamamanahan ka ngayon ng ama mo. Tumawa rin si Noel. Ay nako, hindi ko kailangan ng kumpanyang to. Kaya ko mabuhay kahit wala to. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya kay Noel. Ngumiti naman ito. May-ari ako ng pinakamalaking shipping line sa Pilipinas. Seaman talaga ako pero pinasok ko ang negosyo. Namangha sa gulat si Melvin. Hindi siya makapaniwalang mayaman pala si Noel.
Akala niya simpleng tao lang ito na kailangan din ng pera kaya naging OFW. Kung ganun, bakit ka nagtitiis dito sa pabrika? Tanong ni Melvin. Ngumiti ulit si Noel. Ay nako, kahit mayaman ako, sanay ako sa simpleng pamumuhay at mga mahirap na trabaho. Bakasyon ko, kaso naboboring ako. Naisip kong dito na lang ako magbakasyon at palihim na kilalanin ng tatay ko. Napailing si Melvin. Iba ka, ang galing mo. Ganyan pala maboring ang mayayaman. Gusto mo ba? Sa'yo na lang ang mana ko. Kaswal na tanong ni Noel sa kanya. Naibuga ni Melvin ang iniinom na mango juice. Sira ulo ka. Nagpapatawa ka ba? Nagkibit balikat si Noel. Hindi ako nagbibiro. Gusto kong ibigay sa'yo ang mana ko. Wala namang pakialam ang tatay ko kung saan ko dalhin ang mana ko. Isa pa, nakita kong alam mo na ang pasikot-sikot sa trabaho rito. Halos lahat yata alam mo na. Napailing si Melvin. Hindi ko kaya. Hanggang high school lang naman ang tinapos ko. Baka bumagsak lang tong negosyong to. Tumawa si Noel. Kaya nga nandito ako, tutulungan kita. Ano, tatanggapin mo ba? Napatitig si Melvin kay Noel. Hindi niya inasahan na sa pagpayag niya, tuluyang magbabago ang kanyang buhay. Ang dating simpleng OFW lang, tinakwil ng pamilya, naghirap, pinagtawanan at muntik nang sumuko sa buhay, ngayon successful na at may-ari ng isang kumpanya sa Saudi. Congrats pare! Sabi ko naman sa'yo, kaya mong patakbuhin to. Nakangiting sabi ni Noel. Tumawa si Melvin. Kung walang tulong mo, hindi ko naman magagawa to. Tinapik nito ang balikat niya. Nagawa mo ang lahat ng to dahil masipag ka at nagsisipag ka pa rin. Deserve mo lahat ng blessings na natatanggap mo. Napangiti na lang ulit si Melvin. Sa nakalipas na 5 taon, ang laki ng pinagbago ng kanyang buhay. Sa kanya lang napagtanto na baka kaya siya hinayaan ng Diyos na harapin ang lahat ng pinagdaanan niya ay para manatili siyang matatag, para makakilala pa ng mga taong talagang nagmamalasakit sa kanya. Magbabakasyon ka sa Pilipinas? Tanong ni Noel sa kanya. Tumango si Melvin. Nagbabalak na rin ako ng expansion. Gusto ko rin magstay sa Pilipinas kaya gusto ko doon ang main office ko. May pinagkakatiwalaan din naman akong employee rito. Nagsasawa na ako sa mga Arabo. Tumawa si Noel. Nagsasawa ka na sa akin? Napailing naman siya. Mas malakas ang dugo ng tatay mo sa'yo. Pero kung magsalita ka at kumilos, Pinoy na Pinoy. Kanino ka uuwi niyan kung ganun? Tanong ni Noel sa kanya. Sandaling natahimik si Melvin. Naalala niya bigla ang pamilya niya. Wala namang araw na hindi niya naalala ang mga ito. Gayunpaman, sobrang nahihiya na siya. Kung pinutol ng mga ito ang koneksyon sa kanya, ibig sabihin ay ayaw na talaga ng mga ito sa kanya. Kung wala ka pang matutuluyan, welcome ka sa bahay namin palagi pare. Nakangiting alok ni Noel sa kanya. Tipid na ngumiti si Melvin. Salamat Noel. Nang makabalik si Melvin sa Pilipinas, nasa airport pa lang siya, puro masasakit na alaala na agad ang dumaan sa balintataw niya. Bigla niyang naalala si Rina, kung paano nun umiyak ang asawa niya habang tinatanaw siyang umalis. Hindi niya makalimutan yon. Alam niyang mahirap para kay Rina ang maiwanang mag-isa sa mga anak nila. Magandang umaga po. Kayo po ba si Sir Melvin? Tanong ng isang driver sa kanya. Ngumiti si Melvin at tumango. Ako nga, ikaw bang inutusan ni Noel na susundo sa akin? Opo, alika na po. Nandun na po ang sasakyan. Kinuha ng driver ang mga gamit niya. Hinayaan niya na lang isalansan yun ng driver sa compartment. Naagaw kasi ang atensyon ni Melvin ng mga Pinoy na kasabay niya ring umuwi. Karamihan ay sinundo ng pamilya at nagiiyakan pa. Parang may sumasakal sa puso ni Melvin. Ganoong senaryo din ang pangarap niya noon, na pagkatapos ng maraming taon ng pagsasakripisyo bilang OFW, sasalubungin siya ng pamilya niya ng may ngiti sa mga labi at mga luha ng kagalakan. Sir Melvin, tapos na po. Ayos lang ho ba kayo? Tanong ng driver ni Noel sa kanya. Pinilit na lang ngumiti ni Melvin. Opo, ayos lang ako. Tara na.
Pagkarating sa bahay ni Noel, sinalubong agad siya nito. Napangiti si Melvin nang sinalubong din siya ng 3 taon niyang inaanak. Abay, ang laki na pala nitong inaanak ko. Buhat ni Melvin ang batang lalaki. Nako, marami ka ng utang dyan. Anak, samantalahin mo na habang nandito pang ninong mo. Mayaman na yan. Biro naman ni Noel. Tumawa ang asawa ni Noel at napailing. Tuwang-tuwang pinagmasdan ni Melvin ang bata. Bigla niyang naalala ang pangalawa niyang anak. Ganon kabibo at kakulit ang anak niya noong bata pa lang. Ilang sandali pa, hinatid siya ni Noel sa rest house malapit sa malaking bahay ng pamilya nito. Dito ka na lang, pinatayo ko to para sa misis ko nung buntis. Hindi na nagagamit kaya ginagamit na lang para sa mga bisita. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. O kaya magsabi ka sa mga kasambahay dito. Ngumiti si Melvin. Nako, salamat pare. Pagkaalis ni Noel, nagpahinga na lang muna siya. Balak niya rin namang bumili ng bahay sa Pilipinas. Pagkatapos mamahinga, tumayo na si Melvin. Parang gusto ko ng pares. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng pares. Yun nga ang ginawa ni Melvin. Hindi na siya nagpahatid sa driver ni Noel. Na-miss niya rin naman kasing sumakay ng jeep. Pagkarating sa paresan, nag-order siya kaagad. Kapag kulang ang kita niya noon, pares lang ang binibili niya para may masarap na ulam ang mga anak niya. Pinadadamihan niya na lang ng sabaw para magkasya sa kanila. Simple lang noon ang buhay nilang pamilya pero masaya. Welcome to Teddy's Paresan at Lugawan. Bati nang nagtitinda sa kanya. Napangiti siya. Pa-order ng isang overload pares. Kumilos agad ang lalaki. Umupo naman si Melvin sa nakita niyang upuan. Pinagmasdan niya lang ang counter. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi niya habang pinapanood ang nagtitinda. Mga anak yata nito ang pumipigil dito na kumilos pa. Pero ayaw paawat ng ama ng mga ito. Eto na ang pares mo, sir. Nilapag ng lalaki ang isang mangkok ng pares sa lamesa niya. Kahit medyo iika-ika na. Mga anak niyo yun, tay? Hindi napigilang tanong ni Melvin. Tumawa ang matandang lalaki. Oo, tapos ng lahat ng mga yan. Pero kita mo naman, tinutulungan pa rin ako. Lagi nilang sinasabing matanda na ako. Hindi nila alam, mas malakas pa ako sa kalabaw. Napangiti si Melvin. Ang swerte nyo naman ho sa mga anak ninyo. Ay nako, swerte talaga. Kahit sobrang hirap, ni minsan hindi nila ako iniwan. Naniwala sila sa akin. Nag-abroad ako noon. Hindi ko alam na dito lang pala ako aasenso. Sabi ng lalaki sa kanya. Pareho lang pala sila ng lalaki. Hindi naman din inakala ni Melvin na aasenso siya roon. Iyon nga lang, walang nagtiwala sa kanya. Walang naniwalang kaya niya. Iniwan siya ng pamilya niya, tinalikuran siya ng mga anak niya. Sobrang sarap ng pares. Pero maluha-luha si Melvin habang kumakain. Talagang nangungulila na siya sa asawa at anak niya. Pagkatapos kumain, sumakay na siya ulit sa jeep para umuwi na. Naipit pa siya sa traffic. Lihim siyang natawa. Nagbago na ang lahat pero ang traffic sa Pilipinas, ganun pa rin. Hold up to! Walang kikilos ng masama sa inyo! Sigaw ng isang lalaki at tinutukan ng patalim ang bawat pasahero. Habang ang isa naman kinukuha ang mga gamit ng pasahero. Nataranta si Melvin. Hindi niya alam ang gagawin. Nang kukunin na sa kanya ng hold-upper ang gamit niya, natigilan siya maging ang hold-upper. Tinong? Saad niya. Kitang-kita ni Melvin ang pagkilala sa mukha ng anak niya. May halong sakit at galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Pero bago niya pamahila ang anak, may mga pumito na sa labas. Nagmamadali itong lumabas ng jeep kasama ang kasabwat nito. Bumaba agad si Melvin. Mas lalo siyang natakot para sa anak nang makitang hinahabol ito ng mga pulis. Parang ayaw tanggapin ng utak niya na naging magnanakaw ang kanyang anak. Sinapo ni Melvin ang noo. Diyos ko, ang tinong ko, anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa mga anak ko? Sa halip na umuwi, nagdesisyon si Melvin na pumunta kung saan dating nangungupahan ang pamilya niya.
Hindi niya naman inaasahang nandun pa ang mga ito, pero umaasa siyang may malaman kahit kaunting impormasyon man lang. May dati pong nakatira dyan. Bakit abandonado na po? Tanong ni Melvin sa mga tao roon. Hindi na yan mapaupahan ng may-ari. May nagpakamatay dyan, hindi ba? Tanong ng Ale sa asawa nito. Lumabas ang asawa ng pinagtanungan niya. Oo, nagbigti raw sa harap ng mga anak. Ano nga ulit ang pangalan nun? Yun, si Rina. Hindi na makabayad ng upa. Sobrang hirap yata ng buhay. Ayun, nagpakamatay na lang. Rinig ko rin may cancer daw. Ayaw din yatang maging pabigat sa mga anak. Kaya nagawa yun. Nasaan nga ang asawa ni Rina noon? Tanong pa ng Ale. Sumagot naman ang asawa nito. Nasa abroad daw, na-scam. Hindi na rin makontak kaya itong may-ari ng bahay ang nag-asikaso ng libing ni Rina. Tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Melvin. Hindi niya matanggap na ganoon ang sinapit ng pamilya niya. Hindi niya matanggap na namatay ng ganoon si Rina. Sobrang nagsisisi siya sa lahat ng desisyon na kanyang ginawa. Kung naging mas malakas lang sana siya, hindi sana mangyayari yon sa mag-iina niya. Sir, nako, ayos lang ho ba kayo? Tanong ng mag-asawa at tinulungan siyang makatayo. Nasaan ang mga bata? Nasaan ang mga anak? Hindi na napigilang umiyak ni Melvin. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga tao. Parang winawasak ang buong pagkatao niya sa mga nalaman niya. Ang binuo niyang sarili sa loob ng 5 taon, muli na namang nadurog. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya na alam kung kakayanin niya pa. Nilapag ni Melvin ang mga puting rosas sa puntod ni Rina. Nagsindi siya ng kandila at ipinagdasal ito. Napakaluma na ng puntod. Halatang walang naglilinis ng ilang taon at malapit pa sa tambakan ng basura. Pasensya ka na. Ngayon lang ako bumalik, Rina. Siguro nalulungkot ka dyan. Hayaan mo, bibigyan kita ng maayos na libingan. Deserve ng asawa ko lahat ng magagandang bagay sa mundo. Pinilit ngumiti ni Melvin, pero unti-unting nawala yon at hindi niya na napigilang humikbi. I'm sorry, Rina. Sorry sa lahat. Hindi ko natupad lahat ng pangako ko sa'yo. Bakit mo naman ako iniwan sa ganitong paraan? Rina, bakit ikaw pa? Napaluhod na lang si Melvin doon. Wala siyang pakialam kahit maraming bubog na nagkalat sa lupa. Wala siyang pakialam kahit mabaho ang mga basura sa paligid. Sobrang nagsisisi siya. Kung pwede niya lang ibalik ang panahon, hindi na sana siya nagpaloko sa scammer na yon. Sana nagtiis na lang siya. Sana hindi na naghangad ng malaki si Melvin para sa pamilya niya. Sa sobrang desperado niya para sa pangarap niyang buhay sa mga ito, ang pamilya niya naman ang nawala sa kanya. Pinunasan ni Melvin ang mga luha niya. Pinapangako ko sa iyo, Rina. Hanapin ko. Hanapin ko ang mga anak natin. Mabubuo ulit kami at bibigyan ko sila ng magandang buhay. Pagka-uwi ni Melvin, nagpatulong siya kay Noel para mahanap ang mga anak niya. Nag-hire ito ng private investigator para sa kanya. Habang hinahanap ang mga anak, naging abala naman siya sa pagbili ng bahay para sa mga ito. Gusto niyang magstay sa Pilipinas, pero mas lalong naging masidhi ang mithiin niya, lalo pa at porsigido na siyang makasama ang mga anak niya. Nandyan ang mga impormasyon tungkol sa mga anak ninyo, Sir Melvin. Ayon sa mga nakalap ko, nagkahiwa-hiwalay ang 3 mong anak, sabi ng investigador sa kanya. Maluhaluhang tiningnan ni Melvin ang larawan ng mga anak. Malalaki na talaga ang mga anak niya. Parang kailan lang nang iniwan niya ang mga ito. Si Joy, ang panganay, may asawa at 4 na taong gulang na anak na. Nasa Baseco sila ngayon, kasama ang kinakasama niya. Nagulat si Melvin sa kanyang nalaman. Bata pang anak ko. Paano may anak na siya?
Tinapik ni Noel ang kanyang balikat. Pare, hindi na bago sa panahong ito ang teenage pregnancy. Napailing si Melvin. Hindi ko akalaing magiging batang ina si Joy. Alam mo bang napakatalino ng anak kong yun? Ang laki ng tiwala ko sa kanyang aasenso sa buhay. Huminga ng malalim si Noel. Lumipas ang 5 taon, wala kang kontak sa kanila. Nasabi mo sa akin ang nangyari kay Rina. Sa tingin mo, anong mangyayari sa mga batang walang mga magulang habang lumalaki? Parang may kumurot sa puso ni Melvin. Kailangan niyang ang ihanda ang sarili niya. Kung nakita niya si Tinong na naging magnanakaw, paano pa kaya ang sinapit ng 2 babae niyang anak? Habang ang pangalawa, si Santino, nakatira sa ilalim ng tulay katulad ng sinabi mo sa akin, Sir Melvin. Gumagawa nga siya ng krimen ngayon para mabuhay lang. Patuloy ng investigador. Sinapo ni Melvin ang ulo. Nag-aalala ako para kay Tinong. Ayoko mapahamak siya o makulong. May binigay na isang envelope sa kanya ang private investigator. 1 beses na siyang nakulong, Sir Melvin, dahil sa pagtutulak ng droga. Pero nakalaya rin dahil sa parol. Diyos ko, usal niya na lang. Ang bunso ko, kumusta si Sarah? 14 years old na si Sarah, kaso hindi nag-aaral. Nasa pangangalaga ng malayong kamag-anak ng asawa mo. Naninilbihan sa tiyahin. Sagot ng investigador sa kanya. Pagkatapos ng usapan na yon, hirap na hirap si Melvin iproseso lahat ng mga nalaman tungkol sa kanyang mga anak. Mahirap ang pinagdaanan niya sa abroad, pero mas mahirap pa pala ang sinapit ng mag-iina niya sa Pilipinas. Nandiyan ang address, anong balak mo? Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Noel sa kanya. Umiling si Melvin. Ayokong makaabala sa'yo. Gusto kong harapin ang mag-isang mga anak ko. Sa reaksyon pa lang ni Tinong nang makita ko, alam ko nang galit siya sa akin. Paano pang iba kong mga anak? Huminga ng malalim si Noel. Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ng misis ko. Alalayan ka namin kahit anong mangyari. Napangiti si Melvin. Salamat. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Una niya munang hinanap si Sarah, ang bunso niyang anak. Natanaw niya agad ang bahay na sinabi ng private investigator sa kanya. Pero mas pinili niya munang magtanong-tanong. Ano sa inyo, sir? Tanong ng nagtitinda sa kanya sa sari-sari store. Tinuro ni Melvin ang bahay. Magtatanong lang. May nakatira bang Sarah ang pangalan dun sa bahay na yon? Tiningnan siya ng Ale mula ulo hanggang paa. Ikaw ang kausap ng Lita na yon. Ang pokpok na yon. Sabi nang wag nang idamay ang bata. Anong ibig mong sabihin? Nandito ko dahil may hinahanap ako. Naguguluhang sabi ni Melvin. May tinging mapanghusga ang Ale sa kanya. Mukha kang mayaman, pero mukha ka rin namang matino. Si Sarah ang hinahanap mo, hindi ba? Ibig sabihin, ipapakana na naman ni Lita ang bata sa mga matatandang mayayaman. Kung hindi pa tumakas si Sarah, hindi ko pa malalaman. Anong sinabi mo? Uminit ang mukha ni Melvin sa nabubuong galit sa kanya. Mabilis na sumugod ang Ale at nagwala sa harap ng bahay ni Lita. Hoy! Lita, lumabas ka dyan! Ikaw ha? Ilabas mo si Sarah. Talagang isusumbong na kita sa bantay bata. Hindi ko na mapigilang hindi makialam. Akala ko hanggang online mo lang ibebenta yang si Sarah. Bakit nagpapabuka na? Demonyita ka. Kahit sa pamangkin mo, kaya mong gawin yan. Haling ason, tawag ng isang dalagitang patakbong lumabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Melvin nang makita ang anak niyang si Sarah. Halatang takot na takot ito at halos mahubaran na sa punit na dress nitong suot. Bago pa makalapit si Sarah, nahila na agad ni Lita ang buhok nito. Sarah! Sigaw ni Melvin at sinira na ang gate. May lumabas pang isang matandang kano sa loob ng bahay na wala ng pang-itaas na damit. Kukuhanin niya na sana ang anak niya. Kaso kinuha nito si Sarah at binuhat ang dalagita. Bitawan mo ako! Umiiyak na nagwawala si Sarah. Mas malaki ang kano kay Melvin.
Pero dahil na rin siguro sa sobrang galit niya, nakuha niya si Sarah at naibigay kay Ason. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok ang lalaki sa sobrang galit. "Tama na! Mga trespassing kayo sa pamamahay ko!" Sigaw ni Lita. Kung wala pang umawat, hindi titigilan ni Melvin ang lalaki. Lumapit agad siya sa anak niya. Mabuti na lang may nagbigay agad ng tuwalya kay Sarah para matakpan ang katawan nito. "Salamat po," nanginginig sa takot na sabi ni Sarah habang nakayuko. Marahan niyang sinapo ang mukha ng anak kahit nanginginig pa siya sa galit. "Anak!" Suminghap si Sarah at agad na tumunghay sa kanya. Papa? Tumango si Melvin. "Huwag kang matakot. Nandito na ako. Hindi ka na mapapahamak." Mas lalong lumala ang iyak ng anak niya at niyakap siya. Galit na galit siyang bumaling sa mga taong nanakit sa anak niya. "Sino ka ba? Huwag ka nga makialam sa buhay namin!" Sigaw ni Lita at pinaghahampa siya. Muntik pang mahila ulit ang buhok ng kanyang anak pero tinulak niya na. "Ama ako ni Sarah. Idedemanda ko kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa kulungan." Buong lakas na sigaw ni Melvin sa mga taong sinaktan ang bunso niyang anak. Pinagmasdan ni Melvin ang anak niyang natutulog sa kama nito. Umalpas na naman ang butil ng luha sa mga mata niya. Nakuha niya ang anak niyang si Sarah, pero alam niya ang trauma na dinulot ng lahat ng pinagdaanan nito sa kamay ng tiyahin. Kanina, habang kumakain sila, napansin niyang kahit ama naman siya nito, biglang nanginginig na lang ito sa takot. Kumusta ang anak mo, Melvin?" Tanong ni Noel sa kanya. Napailing si Melvin. "Takot siya sa lahat ng tao, maging sa akin dahil lalaki ako. Ayokong matakot ang anak ko sa akin. Gusto kong mapanatag siya. Gusto kong malaman niyang nasa tabi niya ako para protektahan siya." Huminga ng malalim si Noel. "Sana ipatingin mo siya sa doktor. Kailangan niya ng counseling. Maraming pinagdaanan ng anak mo sa murang edad at baka hindi niya kinayang lahat ng yon." Sumang-ayon naman si Melvin sa sinabi ni Noel. Gusto niyang gumaling ang anak niya. Bata pa ito, ayaw niyang makulong ito sa lahat ng masasakit ng pangyayaring napagdaanan nito sa buhay. Kinabukasan, nagpapunta siya ng espesyalista sa bahay para tingnan ang anak niyang si Sarah. Binili niya na lang muna kay Ason. Nakita niya kasi na mas komportable si Sarah kapag nakikita si Ason sa paligid. Kaya naman inalok niya ito ng pagiging katulong lalo na para kay Sarah. Siguro ay ito lang ang taong tumutulong sa anak niya noong nasa tiyahin pa lang. Nang araw rin na yon, napagdesisyonan niyang si Joy naman ang hanapin. Naglalakad pa lang siya sa bungad ng Baseco. Sobrang dami na agad bata. Animoy factory ng mga bata ang lugar na yon. Ilang sandali pa, may nakabangga sa kanyang batang babae. Tinulungan niya agad ang batang makatayo, may bangas sa mukha at tumutulo pa ang sipon. Gayunpaman, hindi yon ang nakaagaw ng atensyon ni Melvin. Kamukhang-kamukha kasi ng bata ang panganay niyang anak na si Joy. "Anong pangalan ng mama mo?" Kinakabahang tanong ni Melvin habang inaayos ang buhok at tinanggal ang sipon ng bata. Ngumisi ang bungal na batang babae. "Joy! Jocelyn!" Ilang sandali pa ay sigaw ng isang babae. Napatayo agad si Melvin nang makita ang anak niyang si Joy. Sobrang payat na nito at ang lalim ng eye bags. Butas pa ang damit at halatang luma na. "Joy!" Nanginginig ang boses na usal niya. Umiwas ng tingin si Joy at mabilis na binuhat ang anak nito. Joy, hindi mo ba ako naalala?" Tanong niya sa anak. Ako ang papa mo." Galit na tumingin si Joy sa kanya. "Tumigil ka. Para sa akin matagal ka ng patay kaya tantanan mo na ako." Nanginig ang mga labi ni Melvin. Anak, bumalik ako. Sorry, hindi ko alam na ganito ang nangyari sa inyo." Tumulo ang mga luha ni Joy. "Wala nang magagawa ang sorry mo. Nagkahiwa-hiwalay na kaming magkakapatid. Nagpakamatay si mama. Nasira ng buong buhay ko.
Walang ibang nagawa si Melvin kundi ang umuwi muna. Umaasa siyang huhupa ang galit ni Joy sa kanya. Hindi siya susuko, susuyuin niya ang mga anak niya, kahit lumuhod pa siya sa harap ng mga ito. Kinabukasan, bumalik si Melvin sa lugar kung saan nakatira si Joy. Kakatok na sana siya sa pinto ng barong-barong nang makarinig siya ng sigawan at mga nababasag sa loob. Nako! Mukhang binubugbog na naman ni Efren ang asawa niya. Komento ng kapitbahay ni Joy habang nakatingin sa taas. Napailing ang isang matanda. Wala kang magagawa sa adik. Ewan ko ba dyan kay Joy? Bakit ayaw pang iwan ng asawa batugan din naman at lasinggero pa? Hindi na nagdalawang isip si Melvin. Sinira niya ang pinto. Hindi niya matanggap na parang normal lang sa mga taong nakapaligid sa anak niya na sinasaktan ng ganoon si Joy. Pagpasok pa lang ni Melvin, nakita niya na agad ang anak niyang bugbog sarado habang yakap ang apo niyang umiiyak din. Sino ka? Nakuha pang magtanong ng asawa ni Joy. Hindi na napigilan ni Melvin na makipagsuntukan sa asawa nito. Prinsesa namin ng asawa ko si Joy. Tapos bubugbugin mo lang na tarantado ka. Adi ka, ipapakulong din kita. Ano ba, Papa? Tama na. Baka mapatay mo ang asawa ko. Pigil ni Joy sa kanya. Asawa pa bang matatawag to? Wala akong pakialam. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari dyan sa asawa mo. Joy, sa ayaw at sa gusto mo. Sasama kayo ng apo ko sa akin. Tingnan mo yung itsura mo. Hindi ako bumalik para lang makita kayong ganyan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Melvin. Walang ibang nagawa si Joy kundi ang sumama. Umiyak na lang din ito sa harap niya habang yakap ang anak. Pagka-uwi sa bahay, pinagmasdan ni Melvin ang dalawa niyang anak. Napangiti siya habang nag-uusap sina Joy at Sarah. Gayunpaman, may lungkot sa puso niya. Napagamot na ang sugat at pasa ni Joy pero hindi man lang nito ininda ang mga yon. Ayaw niyang isipin na kaya ganun ay dahil sanay na ang anak niyang itrato ng ganoon. Bakit umiiyak na naman po kayo? Tanong ni Joy sa kanya. Pinunasan ni Melvin ang mga luha at tumawa. Masaya lang ang lolo. Kumunot ang noo ng bata. Bakit umiiyak na naman po kayo? Tanong ni Jocelyn sa kanya. Pinunasan ni Melvin ang mga luha at tumawa. Masaya lang ang lolo. Kumunot ang noo ng bata. Lolo? Lolo po kita? Oo, ako si Lolo Melvin. Ama ako ng mama mo. Masaya akong makilala ka. Sabi niya sa bata. Napangiti si Melvin at kahit paano, gumaan ang loob niya. Ang maliit na kamay ng apo niyang humawak sa kamay niya, parang pinaparamdam na magiging maayos din ang lahat. Nang magkaroon si Melvin ng pagkakataon para kausapin si Joy, sinunggaban niya agad. Joy, pwede bang makapag-usap tayo? Tanong ni Melvin. Tumangon naman ang anak niya. Huminga ng malalim si Melvin bago muling nagsalita. Alam kong wala ka nang magagawa. Ang sorry ko sa mga nagawa ko noon sa inyo. Sa mga nangyari sa inyo. Hindi ko na maibabalik ang panahon pero sana'y hayaan niyo pa akong bumawi. Pinapangako kong sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo bibiguin. Tumulo ang mga luha ni Joy. Sorry din po. Panganay po ako pero hindi ko nagawa ang responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Nabuntis po ako Hindi ko po kayong pagsabayin lahat. Niyakap ni Melvin ang anak. Wala kang kasalanan. Bata ka rin noon at wala kang responsibilidad na dapat akuin. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko rin kayo kung tinalikuran niyo rin ako. Isang pagkakamali ko lang yun pero naging malaki ang epekto sa inyo. Patawarin niyo sana ako. Mas lalong umiyak si Joy. Si Mama, nagpakamatay siya. Hindi ko siya napigilan. Sorry. Sorry po. Niyakap na lang ni Melvin ang anak niya. Pareho silang nasaktan sa lahat ng nangyari kay Rina. Walang ibang makakaintindi sa kanila kundi ang isa't isa lamang. Kumusta ka na, Melvin? Kumusta ang mga anak mo? Yon ang tanong ni Noel sa kanya habang nakatambay sila sa veranda ng bahay nito.
Pinagmamasdan nilang maglaro ang apo niya at ang anak ni Noel. Napangiti si Melvin nang tinulungan ng inaanak niya ang apo niyang tumayo ng madapa ito. Kahit paano, maayos na naman sila. Nakikita ko namang nagsisikap ang mga anak kong patawarin ako. Sagot ni Melvin sa kaibigan. Pangiti si Noel. Masaya ako para sa'yo, pare. Sa dami ng pinagdaanan mo, deserve mong makasama ang pamilya mo. Tumango si Melvin. Isa na lang. Si Tinong na lang. Katulad ng plano ni Melvin sa araw na yon, nagpunta na nga siya sa lugar kung saan nakatira ang anak niyang si Tinong. Talagang sa ilalim nga pala ng tulay nakatira ang pangalawa niyang anak. Kakatok na sana si Melvin sa barong-barong na bahay nang may magsalita sa likod niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tinong sa kanya. Humarap agad si Melvin sa anak. Tinong, gusto sana kitang makausap. Umiwas ng tingin si Tinong at humithit ng sigarilyo. Para saan pa? Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Pero anak, hindi mo ko anak. Anak! Sumabog sa galit si Tinong. Huwag mo akong matawag-tawag na anak. Wala kang kwentang ama. Pilit hinawakan ni Melvin ang anak niya. Tinong, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Kapag nakinig ba ako, mabubura ba ang lahat ng pinagdaanan ko? Ng mga pinagdaanan ng mga kapatid ko? Mababalik mo ba ang buhay ni mama? Sumbat sa kanya ni Tinong. Parang may pumupukpok ng paulit-ulit sa dibdib ni Melvin. Oo, hindi ko na maibabalik ang buhay ng mama ninyo. Marami akong pagkukulang sa inyo pero pinagsisisihan ko yun. Please, hayaan nyo naman akong bumawi sa inyo. Umalis ka na. Wala akong pakialam sa'yo. Sigaw ni Tinong sa kanya at tinutukan siya ng patalim. Sa halip na magalit, hindi yon ang naramdaman ni Melvin. Naiintindihan niya kung saan nagmumula ang galit ni Tinong. Wala siya sa tabi ng mga anak niya at hindi niya lubos na naiintindihan ang pinagdaanan ng mga ito. Lumapit si Melvin sa anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito na may patalim. Tinutok niya yon sa kanyang dibdib. Tumulo ang mga luha ni Melvin. Kung dyan gagaan ang kalooban mo, sige lang anak, saksakin mo ko. Saktan mo ko. Sabihin mo lahat ng masasakit na salita sa akin. Pakakawalan mo lahat ng galit mo at tatanggapin ko lahat. Walang nagawa si Tinong kundi ang bitiwan ng kutsilyo. Sa halip na siya ang saktan, tinutok na lang nito sa pader. Pinigilan niya naman agad ang anak niya dahil nagdurugo ang kamay nito. Tinong! Tinakpan ni Tinong ang mga mata nang tumulo ang mga luha doon. Bakit ka pa bumalik? Sana hinayaan mo na lang kami. Ayoko nito. Hindi kita kayang patawarin. Niyakap niya ang anak niya. Hindi mo naman ako kailangan patawarin. Tinong, naiintindihan kita pero sana hayaan mo akong bumawi sa'yo. Ibibigay ko sa inyo ng mga kapatid mo ang nararapat para sa inyo. Kapag nasasaktan ang mga anak ni Melvin, mas doble ang sakit sa kanya. Ayaw niya nang makitang mahirapan pa ang kanyang mga anak. Hiling niya na lang sa Diyos na sana bigyan pa siya ng maraming panahon sa mundo para bumawi sa mga anak niyang naligaw ng landas at napabayaan niya. Parehong paga ang mga mata nila ni Tinong. Tipid na napangiti si Melvin habang pinagmamasdan ng anak niyang nasa backseat. Para itong batang musmos habang yakap ang isang lumang backpack na may lamang gamit nito. 19 years old pa lang naman si Tinong. Para sa kanya, bata pa ang anak niya. Marami pang mangyayari sa buhay nito. Pagkarating sa bahay, napangiti si Melvin. Kitang-kita niya ang pagkamangha sa mukha ni Tinong. Bahay mo to? Tanong sa kanya ng anak pagkababa ng sasakyan. Ngumiti si Melvin. Bahay natin anak. Bahay natin ng mga kapatid mo. Halika na, nasa loob ng mga kapatid mo. Siguradong naghihintay ng mga yun sa'yo. Bakas ang gulat sa mukha ni Tinong. Nandiyan ang mga kapatid ko. Huminga ng malalim si Melvin at naluha na naman siya. Nang makita kita sa jeep, hinanap ko agad yung mga kapatid mo. Nauna kong nahanap si Sarah bago ang ate mo. Nang pumasok sila sa loob, hindi na naman napigilan ni Melvin ang maiyak. Buong pagmamahal na nagyakapan ang mga anak niya.
Masaya siyang makitang magkakasama ang mga ito. Sana dumating ang panahon na tawagin si Melvin ng mga ito at yakapin din siya. Yun ang isa sa mga hiling niya. Ayaw niyang pilitin ang mga anak na tanggapin siya muli. Pero may bahagi sa puso niya na umaasa na sana ay mapatawad din siya ng kanyang mga anak. Lumipas ang mga araw at buwan, matyagang inalalayan ni Melvin ang mga anak na makapag-adjust sa bagong buhay. Nakikita niya pa lang ang saya sa mukha ng mga ito, gumagaan na agad ang pakiramdam niya. Gusto ko sanang mag-aral kayo, mga anak, sabi ni Melvin sa mga ito. Nagkatinginan ang tatlo bago muling tumingin sa kanya. Sila na lang, sina Tinong at Sarah na lang ang mag-aral. Matanda na ako at may anak na rin. Hindi yata magandang mag-aral pa ako. Pangmamaliit ni Joy sa sarili. Bumuntong hininga si Melvin. Bakit naman? Wala naman sa edad ang edukasyon. Alam niyo ba, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa college, tinulungan lang ako ni Noel. Pinag-aaral niya ako kahit matanda na ako. Walang maling edad sa pag-aaral. Marami pa kayong kayang gawin kaya magtiwala kayo sa mga sarili niyo. Umiling si Joy at umiwas ng tingin. Walang mag-aalaga sa anak ko, napangiti si Melvin. Nandito ako at sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Babawi ako kaya sana'y pagbigyan niyo na ako. Labis ang galak sa dibdib ni Melvin nang pumayag ang mga anak niya. Pakiramdam niya, unti-unti nang babalik sa tama ang lahat. Nakakapanibago yung saya mo, Melvin. Natatawang sabi ni Noel sa kanya. Tumawa na rin si Melvin. Nakilala mo kasi akong malungkot at halos wala ng pag-asa sa buhay. Iba kumilos ang Diyos sa buhay mo, ano? Tanong ni Noel. Tumango naman siya. Tama ka, binigyan niya pa ako ng rason para mabuhay. Yun ay ang bumawi sa mga anak ko. Kaya gusto ko rin siyang makilala ng mga anak ko. Gusto kong huwag silang mawala ng pananalig. Gusto kong malaman nilang kahit talikuran sila ng buong mundo, nandyan pa rin ang Diyos para sa kanila basta maniwala lang sila. Tinanaw ni Noel ang city lights. Nasabi ko na ba sa ito, pare? Ang alin? Na may lihim kang pagtingin sa akin? Natatawang biro ni Melvin. Tumawa na rin si Noel. Ano ba naman yan? Wala ka pa sakaling kinga ng asawa ko, uy. Ilang sandali pa'y naging seryoso na ulit si Noel. Gusto kong sabihin na sobrang proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo dahil na-survive mo ang anumang dagok sa buhay mo. Inakbayan ni Melvin ang kaibigan. Salamat at naging kaibigan kita, Noel. Habang buhay ako magpapasalamat sa'yo sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Naging maayos naman ang daloy ng buhay nilang mag-aama. Siya na lang din mismo ang nag-aasikaso ng mga kaso ng mga nanakit sa mga anak niya. Hanggat maaari, ayaw ni Melvin ma-stress ang mga anak. Lolo, bakit po ikaw ang nagluluto? Ikaw din po ang gagawa ng baon ko? Tanong ng apo niyang si Jocelyn. Napangiti si Melvin. Oo, apo. Ako rin ang maghahatid sa sa school. Dahil busy ang mama mo. Pumapasok na rin siya sa school. Napanguso ang apo niya. Bakit di na lang po siya pumasok sa school ko? Natawa siya. Kasi apo, college ng mama mo. Daycare ka pa lang. Tapos na ang mama mo sa mga lesson na inaaral mo sa school. Ilang sandali pa, sunod-sunod nang bumaba ang mga anak niya. Sa tuwing nakikita niya talaga ang mga ito na nakasuot ng uniform, palagi na lang siyang napapangiti. Tinulungan na ni Melvin na maghain sina Ason at ang mga kasambahay. Inasikaso niya na ang mga anak niya. Alam niyang naiilang pa ang mga ito sa kanya, pero malaking bagay na rin na hindi siya sinusuway ng mga ito. Mga anak, maaga ba kayong makakauwi mamaya? Tanong ni Melvin sa mga ito. Tumango naman ang mga anak. Napangiti naman siya. Mabuti naman kung ganun. May pupuntahan tayo. Matyagang naghintay si Melvin sa pag-uwi ng mga anak niya. Naghanda na lang muna siya ng merienda para may makain sila roon. Inayos niya na rin ang mga puting rosas. Ang mga bulaklak na yon ang hindi niya pwedeng kalimutan sa lahat. Nang makauwi na ang mga anak ni Melvin, sakay ng van ay pumunta sila sa sementeryo. Ano pong ginagawa natin dito? Tanong ni Joy sa kanya. Tipid nang umiti si Melvin.
Pumasok kayo sa loob. Dito ko nilipat ang puntod ng mama ninyo. Gusto kong kahit wala na siya, magkaroon pa rin tayo ng bonding bilang isang buong pamilya. Pagpasok pa lang ng mga anak niya, nakita agad ang lapida. Kitang-kita ni Melvin kung paanong umiyak ang dalawa niyang anak na babae. Samantala, pinipigilan naman ni Tinong ang emosyon, pero tuluyan na ring sumabog. Mahal, natupad ng pangako ko sa'yo. Sama-sama na ulit kami ng mga anak natin. Naluluhang sabi ni Melvin sa harap ng puntod. Hanggang ngayon, masakit pa rin kay Melvin ang nangyari kay Rina. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy. Kailangan siya ng mga anak niya. Mas lalong napaiyak si Melvin nang yakapin siya ni na Joy at Sarah. Sorry, Papa. Sorry din sa lahat. Namamaos na sabi ni Joy sa kanya. Tiningnan niya si Tinong. Ilang sandali pa'y sumugod na rin ito ng yakap sa kanya at humingi ng tawad. Papa, huwag mo na kaming iiwan ulit. Papa, hindi na namin kakayanin pa. Parang batang pagmamakaawa ni Tinong sa kanya. Niyakap ni Melvin ng mahigpit ang mga anak. Tama na. Mahal na mahal ko kayo. Sana alam ninyo yan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pagkatapos nilang mag-iyakan, kumain sila roon. Kahit papaano pakiramdam nila ay kasama pa rin nila si Rina. Pinagmasdan ulit ni Melvin ang kanyang mga anak. Sa buhay niya, marami siyang naging pagkakamali. Gayunpaman, natuto siyang bumangon ulit at lumaban. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay, marami ang dumarating na pagsubok. Pero lagi nating tandaan na ilang beses man tayong madapa, kailangan nating bumangon. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga tao na tunay na nagmamalasakit at nagmamahal para sa atin. Lagi ring tandaan, ang Diyos hindi natutulog. Kaya huwag tayong mapagod magtiwala at magdasal dahil sigurado kung hindi ka pa masaya, hindi pa yan ang ending. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. At syempre, kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang ma-inspire sa ating mga kwento. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment lang yan sa ibaba ng video.